Nood ko to nung isang araw, dapat re-reactionan ko, pero sabi ko, mapag nag-live na lang ako para lahat tayo, live na makapag-ano. Ito ngayon, si Tulpo, mga bossing, ang epal naman kasi nito eh. O isa pa tong epal. Katulad, speaking of epal, speaking of dating kakampi na kalaban na ngayon, eto, ang pinaka-exhibit number, ano natin, exhibit A, si Erwin Tulfo. Dating kakampi ng mga Duterte, o dating, oy, tama tong sinasabi mo ha. Senator Barbers, ito, opinion lang namin, huwag kang magagalit ha. Wala kang word of honor. Why? Ang ganda ng mga sinabi mo kay PRRD nun eh. Tapos ngayon biglang ganyan na. So, dismayado ba kami? Oo. Ako hindi ako madidismaya kung nabayaran ka. Kasi sabi ko nga, pera yan eh. Mahirap talaga tanggihan yan. O hindi ka ba nateros eh? O na tumatanggi sa pera eh. O ganun talaga buhay. Sabi nga nila, kung kailangan mo ng pera, kumuha kang pera, matatapatan ka ng pera. Well, kung hindi ka binayaran, yun ang tanong natin matindi. Kung bakit, paano, anong nagtulak sa'yo para biglang magbago ka ng posisyon? Biglang complete 360. So, para sa akin, wala kang word of honor. Kung nagsasalita ka ng maganda noon, hindi ka naman nabayaran, pero nagsasalita ka na ng pangit ngayon, wala kang palabra de honor. Wala kang isang salita. So, sinong politiko o sinong tao ang maniniwala sa isang tao na walang isang salita? Di ba? So, yun ang ano natin. Ngayon, eto naman si Erwin Tulfo, mga bossing. Ito naman si Erwin Tulfo. Ang problema naman nito, umepal siya dito sa plenaryo. Siguro wala siyang maisip. Kakabuntot niya kay Martin Romualdez. Wala siyang maisip na pwede niyang alam mo yun, yung pwede niyang masabi dito sa plenaryo. Puta, syempre media siya. Ano ba ako, media ako? I need to represent media. Syempre, medyo wala akong ingay eh. Wala akong mga panukala, hindi ako katulad ng Quadcom na poging-pogi ngayon, yung mga nasa Quadcom dahil ang dami nilang mga exposure, wala akong exposure eh. Teka, it's my time to shine, sabi niya. So dito ako, pupunta ako sa plenaryo, tapos mag-i-English ako dito. I will English. And pag magmumukha akong statesman sa speech na gagawin ko, oo, yung pala, putragis yan, pinagtawanan siya ni Richard Gomez. Kasi, yung pinagyayabang niya, na panukala niya dito, putang na, hindi pala siya may akda. Hindi naman pala siya may gawa. Alam mong, hindi niya ginagawa yung kanyang leksyon bilang isang kongresista, kaya ipinamukha sa kanya ni Richard Gomez na, huy, anong iniepal mo? Ako nagpanukala niyan. Anong iniepal mo? Ginawa na namin yan. Anong sinisigaw-sigaw mo dito? Ang sinasabi dito kasi ni Tulfo na, kaya ako, ganito ang gagawin ko. Ganyan. O sabi ni Richard, ha? Ginawa na namin yan nung nakaraang Congress pa eh. Tapos ang biglang nagkumambyo siya. Hindi nga, kaya nga pinapaalala ko. Hindi mo pinapaalala eh. Nag-i-speech ka dyan as if ikaw yung nakaisip nung ano na yun eh, panukala na yun eh. Nakabinbin na pala yun sa Senado. Naipasa na pala yun ng Congress sa Senado. Nakabinbin na lang sa kanila. Napahiya ngayon ito si Tanga. Sabi ko sa inyo, eto, politiko din to. Tayo nang yan, politiko din ito. The moment na bumaliktad ito at naging kakampi ng mga kawatan ito, alam ko na kagad, sabi ko, ano to? Politiko talaga ito mga to. Kaya nga nung nag-aaral ako, nung tinitingnan ko, kasi bilib na bilib ako sa mga Tulfo eh. Oo, lahat tayo bilib na bilib sa mga Tulfo. Bilib na bilib tayo kay Rapi, dito, kay Ben. Pero nung tiningnan ko, mga bossing, etong tatlong to, wag na si Ben, itong dalawa na lang, si Rapi at si Erwin, tiningnan ko, puta, wala silang binanatang malaking politiko. Wala silang binanatan na malaking tao. Lahat ng mga binabanatan nila, puros mga barangay level. Hindi, totoo yun. So, paano naging matatapang ito? Paano naging siga ang mga to kung ang binabanatan lang nila, yung kaya nila? Kapag hindi na nila kaya, hindi na nila binabanatan, panis pala sila sa atin. Diba? Kasi tayo kahit paano binabanatan natin presidente, putang ina, naliligo tayo ng kaso. Naliligo tayo ng death threat araw-araw. Araw-araw kinakana natin yung mga congressman. Araw-araw kinakana natin yung mga kawatan sa pamahalaan.
Araw-araw binabanatan natin yung mga pagkakamali ng ng DILG, pagkakamali ng PNP, pagkakamali ng DOJ. Pero buti pa pala tayo. Ano tayo? Buti tayo may mga binabanatan tayo na hindi natin kaya. Hindi talaga natin kaya. Hindi naman natin kaya Malacanang, PNP, DILG, DOJ. Hindi natin kaya Congress. Hindi natin kaya yan. Sino ba naman tayo? Pero at least tayo pumapalag tayo dahil alam natin na yun ang tama. Pero ang masaklap, pag tiningnan mo, i-review ninyo, balikan ninyo yung mga Raffy Tulfo in action. Tingnan ninyo kung sinong malalaking tao ang binangga nila doon. May mga koronel, merong mga ganito, mga ganyan. Pero wala talaga yung mga si Ben Tulfo, ano yan? Hindi ako Leon Quizon. Ibang klase si Ben. Tsaka hindi naman kiniklaim ni Ben Tulfo na siya ang tagapagtanggol ng bayang Pilipinas eh. Hindi katulad netong dalwan to eh. Oh, hindi ba? O sige, pakinggan natin itong magandang bakbakan na ito ni Tulfo at saka ni Richard Gomez. A critical matter concerning Section 21. A critical matter ano yan? Of Republic Act. A critical matter concerning Section 21. A critical matter concerning Section 21. Ang putang ina, kala mo rapper? Magaling lang mag-English. Hindi lahat na magaling mag-English sir, matalino. Si Bongbong Marcos ang galing din mag-English, pero iengot-engot. Hindi na uso yan, yung paislang-islang sa paislang-islang. Hindi na uso yan. Halatang-halatang kanu ka eh. Kaya 'di ba nagkaroon nga ng issue ito, hindi na confirm ito sa DSWD dahil kanu. Tangina, paano naging ACT-CIS party list to? Representative to kung Amerikano to. Of Republic Act number 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, which mandates the inclusion of media representatives. Hindi natin minamaliit Defenders of the Sana. Yung skandalo sa mga mag-aasawa, yun lang naman yung natutulungan talaga. So, mayroon din naman mga malalaki. Hindi nga lang yung ine-expect natin na paglaban sa katiwalian, paglaban sa corruption, paglaban sa mga smuggler, paglaban sa mga adik. Wala silang tinututukan na ganun eh. Nakikita nyo? Pero napakaswerte ng Pilipinas kasi may Raffy Tulfo in action na takbuhan ng mga maliliit na mga nagrereklamo. Okay yun. Maganda yun. Hindi natin dinidiscredit yun. Ang sinasabi ko lang, real talk lang, wala talagang malalaki na mga issue na masasabi mong ipinanalo itong magkapatid na ito, si Raffy at saka si Erwin. Wala talaga. Oo, pero yung mga ginagawa nilang pagtulong sa mga OFW, sa mga gwardiya, niloloko ng asawa, niloloko ng boyfriend, somewhat, pa rin yun. It counts. Kaya lang, ine-expect ko bilang isang senador, ikaw, bilang isang congressman, ine-expect ko na madami ng mga tiwali na mapapakulong kayo or at least man lang mapapakasuhan kayo. Mapapaimbestigahan ninyo sa mga committee ninyo. 'Di ba? Sana. Wala eh. Yung smuggling, wala. Yung mga corruption, wala rin kayong imik. So, doon lang ako nakukulangan. Bilib na bilib ako sa Raffy Tulfo in action, okay yun. Nakatulong sila sa mamamayang Pilipino, ayos yun. Kaya lang, bilang isang senador, dapat medyo mas lumalim na yung, yung kaya nyong asikasuhin ng mga kaso. Hindi na lang sana yung mga pambarangay, pang mag-asawa. Kailangan talagang bumangga kayo doon sa mga, kasi nire-represent nyo rin lang naman yung tao. Tinutulungan nyo na rin lang naman yung tao, di sana large scale na yung pagtulong natin sa tao. Ano yun? Yung mga usapang kabit-kabit, iwan na natin yan sa estasyon. Senador na ako, meron na akong access sa mga intelligence information, di gamitin ko na yon. Sino tong smuggler ng sibuyas, smuggler ng ganito, smuggler ng ganyan. Yung nahuli sa Alitagtag, dapat yan, imbestigahan natin yan. Ganito, ganyan. Yung flood control system, 1.4 billion per day, pero baha pa rin. Simulan natin yung investigasyon dyan. Dapat ganun. Yung malalaki na. Yung sapul na talaga yung bawat Pilipino. Hindi yung, alam mo yun, petty crimes lang.
Yun lang naman. Pero wala tayong sinasabing pangit yun or mali yun. Maganda yun. It's just that we're expecting more. Kasi tumakbo ka na as senador eh. Kasi hindi ako mag-expect sa iyo ng bongga kung hindi ka senador. Eh senador ka na eh. May power ka na eh. Dapat mas malaki na yung scale ng mga saklaw ng mga kaso na hinahawakan mo. As signatories in the inventory of confiscated drug-related items. While this provision was crafted to enhance transparency in anti-drug operations, I submit that it is time for us to revisit and devolve this responsibility to better suited entities, Mr. Speaker. The inclusion of media representatives represents or presents significant challenges and risks. Media practitioners who are civilians are placed in potentially life-threatening situations when required to participate in such operations. Exposing them to these risks. Ayan. Kasi matagal na yan nakasama talaga sa sistema, lalong-lalo na pag buy-bust operations. Kapag ang gustong mangyari, medyo delikado to eh. Kasi sa buy-bust operation, kailangan, halimbawa yung mga buy-bust operation, tapos yung mga search warrants, ayan. Kailangan kasi may media, merong barangay representative, tapos merong private representative para masasabi mo, kumbaga check and balances yun. Para sa mga police operations, malalaman mo na walang tanim-taniman ng ebidensya, taniman ng kung ano man yung sinesearch nila para natin na legitimate talaga yung operation. Kailangan niya mag-adhere sa na yon, sa mga requirements na yon, na yun nga yung nangyayari ngayon na nagkakaroon na ng mga search operations, nagkakaroon na ng mga taniman ng mga ebidensya kasi nga wala na yung hindi na nasusunod yung protocol, which is dapat may barangay, may private entity, tapos may media na magsasabi na legitimate yung operasyon na yan. Tapos ganito talaga karami yung na yan, yung halimbawa nakuhan droga doon, 1 kilo, so kasama sila doon sa inventory, tapos papipirmahin sila. Papipirmahin sila doon sa inventory. Yun yung gustong tanggalin. Na dapat sa operations may media, may barangay, at saka may entity, tapos mayroong private entity, pero dapat hindi na sila pipirma. Kasi sobrang delikado nun para sa mga media, sabi nila. Kasi nga, kung halimbawa, drug cartel yan, o sino yung pumirma sa ebidensya, wala namang kakayanan yung media person na yun na protektahan yung sarili niya. Kasi nga, yung mga pulis din, yung mga drug lord, di ba? Ganyan naman sa Pilipinas. Mamamatay ngayon tong media. Yun yung gusto nilang tanggalin. So para maging transparent, para maging para magkaroon ng check and balance doon sa operasyon ng pulis, isinasama itong mga media, itong mga barangay, and so on and so forth. Yun yung na yun. Ngayon gustong tanggalin yung part kung saan sa inventaryo kailangan pumirma nitong mga testigo doon. Yun yung gustong tanggalin, na kung makapagyabang ito si Tulfo, parang siya may akda. Compromises not only their safety, but also that of their families, Mr. Speaker. Moreover, involving media representatives in law enforcement task raises concerns about their independence and neutrality. Journalists are meant to act as impartial watchdogs of government actions, holding public officials accountable from an objective stance. Requiring their direct participation, Mr. Speaker, in these operations undermines their role and may cast doubt on their credibility and impartiality. It is imperative that we devolve this responsibility to more appropriate witnesses who are already empowered under the law. Section 21 of RA 9165 already mandates the presence of Department of Justice representatives and barangay officials
as witnesses in this process, Mr. Speaker. These individuals are better suited to fulfill the role of ensuring transparency and accountability in documentation of confiscated drug. Boss Dada, may third impeachment si Inday ngayon. Bring it on. In-expect na ni Inday yan. In-expect na ni Inday Sara yan. Yung, ano. It doesn't matter whether isa, dalawa, tatlo, lima, 10 impeachment complaint yan. Ano, it doesn't mean na mako-convict si Inday Sara. Oo. Kung ano yung unang reklamo, parehas lang din ang treatment sa pangalawa, sa pangatlo. Yan lang yung gagamitin ng mga articles of impeachment. Yung mga basis noong mga reklamo, whether 1, 2, or 3 reklamo yan, 10 reklamo yan, yan lang yung gagamitin as articles of impeachment. So, Inday Sara is welcoming it actually, Lexter. So, hindi yung problema. Tsaka in-expect na natin yan, yung impeachment na yan. Sige, diretso. Related items. Additionally, we can enhance existing safeguards to further promote transparency. Diba? Ang galing niya eh. Alam mo dito, kung ano yung kinainisan ni Richard Gomez dito, kung makapagsalita siya, akala mo siya may akda. Kung makapagsalita siya, akala mo siya yung nakaisip, siya lang ang nakaisip nun. So pinapanukala niya pa lang, putang ina, nasa Senado na pala. Ang punto rito, putay na, kung makapagsalita ka dyan, parang pagkagaling-galing mo, pero hindi mo muna ni-research whether meron na bang ganyang batas or may ganito na bang panukala. Ay na, research din, sir. Sunod ka kasi ng sunod kay Tambaloslos sa pagbibigay ng ayuda eh. Research mo din. Kung yung bang sinasabi mo, meron na tayong current na resolution o current na batas na nagawa, request na nagawa noon pang mga nakaraang Congress. Makapagsalita tayo, parang ikaw lang nakaisip niyan eh. Parang tali-talino mo na ikaw, panukala mo ito eh. Without involving media personnel, like comprehensive video documentation can serve as a reliable and tamper-proof record of the inventory process, ensuring accountability without requiring physical witness to be present in dangerous environments. Increased training and oversight for DOJ and barangay representatives can strengthen their ability to act as effective witnesses. By devolving, Mr. Speaker, this responsibility to individuals already mandated and equipped for this role, we can preserve the safety of our media professionals, uphold journalists. Di, alam mo, okay ako sa mga Tulfo eh. Until naging tikom sila eh dito sa mga corruption sa gobyerno eh. Okay ako sa mga Tulfo. Gustong-gusto ko sila eh. Yung brand nung politics nila, nung pamumuno nila na matapang. Okay ako sa kanila eh. Until, puta, ito bumaliktad. Kumampito sa mga bumubugbog sa dati niyang amo. Sila Greco Bellica, kahit anong mangyari, hindi sila bumaliktad. Sila Robin Padilla. Yung mga talagang matatag na nagtatanggol sa mga Duterte, hindi bumaliktad. Sila Doc Lorraine Badoy, yung mga dating mga secretaries ni PRRD, hindi bumaliktad. Etong kupal na to, bumaliktad. Bumaliktad itong kumag na to. Doon ako inis na inis. Kasi bilib na bilib ako dito eh. Gustong-gusto ko talaga tong mga to dahil nung kasama natin sila sa pagtatanggol sa mga Duterte, nung nakaupo may mga Duterte, nung nasa gabinete sila ni Duterte, tuwan-tuwa ako sa kanila eh. Raffy Tulfo, tuwan-tuwa din ako dun eh. Magaling naman talaga yun until bigla siyang naging tahimik. Biglang nawala yung hearing niya tungkol sa PCSO. Yung pinapatawag niya yung Michael Ma, siya nagbigay ng pangalan nun, bigla siyang nanahimik. Doon ako inis na inis. Na okay naman sila noon, pero nung naging mga politiko na, putang ina, biglang mga naging supot na. Ano yun? Para lang manalo? Nung nanalo na, wala na? Budol din sila. Mambubudol din kayo. Diba? Anong pinagkaiba ninyo kay Bongbong Marcos na binudol yung taong bayan? Kung ang ine-expect sa inyo ng taong bayan, magigi kayo sanang mga magsisilbing pulis, magsisilbing harang,
sa lahat ng kahayupan sa gobyerno, kayo mismo yung parang ngayon nagpoprotekta na doon sa mga katiwalian, doon sa mga kahayupan, hindi na natuloy yung mga inquiries ninyo, yung matapang na pagtatanong ninyo doon sa mga iniimbestigahan dyan sa PCS. Sa PCS, mabigat yun, ha? Putang ina, linggo-linggo may nananalo. Nasaan na yun? Biglang nawala. Independence and maintain the integrity of anti-drug operations. Mr. Speaker, I urge this esteemed chamber to consider an amendment to Section 21 of Republic Act 916. Ayan o, kalinaw nung sinabi niya, I am requesting for this chamber to amend, baguhin, amend yung Republic Act blah blah blah. O tayo na, di ba? So, dito, sinasabi niya, tingnan niyo kung gaano kasinungaling to si Tulfo, ha. Sinasabi niya dito sa speech niya, nagre-request ako na i-amend ng chairman ng committee, ng Speaker of the House, i-amend etong particular na batas na to para blah blah blah. Yung mga media, ganito, ganyan, di ba? O, tinanin nyo, paano siya sitahin dito at kung paano siya magsisinungaling kapag binira na siya dito ni Richard Gomez. 5. Replacing media representatives with more suitable alternatives while reinforcing mechanisms for accountability and transparency. Let us act decisively to modernize this law and ensure its implementation aligns with our commitment to safety, justice, and good governance. Thank you, Mr. Speaker and my colleagues, and I look forward to our deliberations on this matter soon. Maraming salamat po. Magandang hapon sa ating lahat. I would like to find out from the good congressman if you are a member of the anti-drugs committee. No, I am not. My distinguished colleague, I am not a member of any committee right now since I am part of the deputy majority group, Mr. Speaker. And if you are a what were you again, Mr. Speaker? Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. Ayan. Natarong na siya. Oh, so, sir, anong balita? Ayan, balikan natin. What were you again, Mr. Speaker? Ano ka na pala? Ano na nga palang posisyon mo, sir? Sabi niya, Oy, Mia Poche, see you in December 26. Yes, boss. Basta ikaw, see you in December 26. I cannot promise if Banat Bay will attend. Pero I'll talk to him para pag nagpunta kayo dito, kasama si Banat pa. Hindi pa namin kasama si Coach Oli kasi ang alam ko 27 pa dating ni Coach Oli dito sa Tokyo. Hindi ako sure, pero kung halimbawa nandito na si Coach Oli niyan, isama na natin, ha? O para basta magkita-kita tayo para kasi ang alam ko rin dito na rin yan si Madam Mocha. So kausapin ko rin sila kung available sila during that day. Pero ako, I'm sure, kita tayo dyan, Mia Poche. Looking forward to meeting you. Deputy Majority Floor Leader, Mr. Speaker. Deputy Majority Floor Leader. I am very sure, Mr. Speaker, that you know very well that the Committee on Anti-Drugs is very active on RA 9165. Kasi committee ni ni Richard Gomez yun. 'Di ba siya yung MAD? 'Di ba mamamayang ayaw sa droga? Ganun siya . So, tinanong niya. Alam mo ba, sir, na very active kami diyan? Alam mo ba na ay na talagang pinagugulan namin ng panahon 'yan? Alam mo ba 'yon? Na kung makapagsalita ka ngayon, parang ang daming kakulangan nung Republic Act 9165. Alam mo ba na nakafocus kami diyan?
At alam mo ba na napakarami na namin mga revisions, napakarami na namin mga ginawang amendments diyan sa ano na yan, diyan sa Republic Act na yan. O tingnan niyo sagot. I am aware, Mr. Speaker. Oh, you are aware of Oh, aware ka pala. So aware ka na ano. So you are aware. Sabi nga ni Richard, ang galing ni Richard dito. Putang ina, ang galing ni Richard dito. So you're aware. Yes, I'm aware. Oh, aware ka. Okay. Aware ka. Aware ka. Pero hindi mo alam na yung sinasabi mo ngayon, nagawa na namin. Pero aware ka, ha? Oh, tingnan niyo kung gaano kakambyo tong mokong na to. Mr. Speaker. Thank you. If you're aware, Mr. Speaker, then what was the purpose of the privileged speech? Yon, ang ganda. Ang galing ni Goma rito. Putang ina, pumogi. Alam mo, banas na ako rito kay Goma eh. Oh, visit na ako dito kay Goma nung mga nakaraan eh. Dati nga pinapalo ko to eh. Yung ano nito, yung pagluluto-luto nito. Putang ina, inunfollow ko nga to sa visit ko sa kanya eh. Kasi medyo hindi ko rin nagugustuhan yung mga pilantik ng dila nito sa ano eh, sa gobyerno ng Duterte eh. Pero putya na, bilib ako sa kanya rito. Sabi ko, hindi porkit artista mga bossing ha. Hindi porkit artista walang alam. Marami mga artista na mga politiko na marurunong din at magagaling din at naano na nila, na-embrace na nila yung pagiging politiko. Yung mindset ng pagiging politiko, na-embrace na nila. O tandaan ninyo ha, magaling ang mga artista sa pag-memorize ng kanilang mga linya. Magaling yan na mag-characterize. Oo, mahusay yan sila magpanggap. So ang ibig ko sabihin, kapag ka ikaw daw naglulo, kailangan daw magaling kang mag-memorize. Oo, yun daw. Kailangan mahusay ka sa memorization. Lahat ng mga jurisprudence, kailangan alam mo. Lahat ng mga batas, at least man lang alam mo kung ano yung pupuntahan mo doon sa constitution natin para i-review at whether magamit mo yon sa sa iyong mga kaso. So magagaling tong mga to mag-memorize, magaling to makatanda ng mga linya nila at magaling to mag-characterize ng mga sarili nila. So kumpara dito kay Tulfo, dito nakikita natin na sa tagal-tagal din ni Tulfo sa pagiging broadcaster, exposed sa mga issue ng bayan natin, putya tila mo, wala talaga siyang alam sa trabaho niya. Hindi niya alam na maano siya na etong mga ginagawa niya na tong mga propaganda niya diyan sa Kongreso, hindi niya alam na sasabog sa mukha niya. So tinanong siya ngayon ni Richard dito, ano ang purpose nung speech mo? Anong purpose? O tinan niyo sagot niya. I don't know if my distinguished colleague was present when I was... Ang yabang pa, di ba? Hindi ko alam kung nakikinig ka, Richard. Pero kakasabi ko lang. Kalinaw-linaw. Sabi nga ni Richard, alam ko, narinig ko. Kaya nga tinatanong ko, anong purpose ng... Tang yabang niya, di ba? Anong purpose ng ng speech mo na yan? Narinig ko yung speech mo. Yung purpose, hindi ko maintindihan. Kasi sinabi mo naman na alam mo na we are on top of this batas, na ni-research mo yung batas na yan, I assume alam mo na may mga amendments na tayo dyan nung nakaraang Congress pa. Na yung ini-speech mo ngayon, nagawa na namin noon pa. So anong purpose nung speech mo ngayon kung nagawa na namin yan noon pa? Doon siya nadali ni Goma. Ang yabang niya pa. I don't know if my colleague is listening or not. O patay ka ngayon dahil sa kayabangan mo. Was mentioning an amendment on Section 21 of RA 9165, particularly exempting the media from being signatories in drug-related operations, particularly on confiscated items, Mr. Speaker. Inulit niya. So, ang galing ni Richard Gomez dito. So, kinonfirma ko kung naiintindihan mo ba talaga yung batas 9125. Ay, 9165 ba yun? No? Kung ano man yung batas na yun. So, kinumpirma niya doon ng payabang na hindi niya naiintindihan talaga. Oh, tinan ninyo. All right. Thank you, Mr. Speaker. The reason why I wanted to ask the good gentleman is because
RA 9165 was passed already in the last Congress. Oy, Jacqueline, mabuhay ka. Kamusta ka na, tito? To, ano ko to eh, tatay ko to eh. Itong AirPods ko na to talagang pag nakita nyo to, parang anak talaga ako nito. Magkamukha kami nito eh. And during this Congress, it has also been amended. And in Section 21 of RA 9165, I don't know if the good gentleman is aware, the Deputy Majority Floor Leader is aware that Section 21 has been taken up. Can you repeat that? Oh, patay tayo dyan. Hindi niya naintindihan po. Takina. Yan sinasabi ko sa iyo, Tulpo, kayabang-yabang mo eh. Minsan pag mayabang, kailangan matalino din. So can you repeat that? Tayo na ikaw pala hindi nakikinig eh. Ang linaw-linaw no sinabi ni Richard eh. Di mo naintindihan, yabang-yabang mo kanina eh. I believe my colleague is not listening. Gumaganong ka pa eh. Tapos ito biglang, again, can you repeat? Pucha, patay ka dito, Tulpo. Nadali ka nung artista lang. Kaya bang-yabang nyo pa naman, kung matahin ninyo yung mga artista, ganun-ganun na lang. Tapos lumalabas, mas may alam pa pala sa iyo yung artista. Mr. Speaker. Tagalogin ko po. Yan, Tagalogin na. English ka kasi ng English. Utangin na. Nasa Pilipinas ka naman, English ka ng English. Inalagyan mo pa ng accent para magmukha matalino ka. O tatagalogin na ni Goma para mas maintindihan mo. Magaling ka magsalita ng English pero hindi ka naman yata marunong umintindi ng English. Kasi nung ini-English ka ni Richard, di mo naman naintindihan. Pero nung nagsasalita ka ng English kanina, parang galing-galing mo naman. Tagalogin na para maintindihan mo. Aware po ba tayo na in Section 21 po, ito po ay tinitake up po dun sa amendments natin sa RA 9165 in the committee. Kaya nga po, Mr. Speaker, kailangan natin balikan at bilis-bilisan po. Ay sos, putang ina, yan tayo eh. Ang sabi mo kanina, Mr. Chair, I'm requesting for you to approve the amendment. Yun ang ni-request mo, nagre-request ka. It's as if ikaw ang birth child mo yun. Yung idea na yun. It's as if ikaw lang ang nakaisip nun. Tinanong ka ni Goma, naintindihan mo ba yung 9165? Oo, kamo. Okay, naintindihan mo pala. Oo. Okay. So anong purpose ng speech mo kung naintindihan mo pala? Hindi ka yata nakikinig eh. Kasi nga ganito, ganyan. So napag-aralan mo yung batas at sinasabi mong hindi ako nakikinig, pero hindi mo alam na meron na tayong batas na ginawa para dyan. Ba't mo nire-request ngayon sa chairman o sa Speaker of the House? Sa speaker, ba't mo nire-request sa speaker kung matagal na nating naipasa yan? Di ba pag-uulit ng trabaho yan? So ang sinasabi mo, pina-follow up mo, hindi ka nagpa-follow up, Tulfo. Ang linaw nung sinabi mo, I am requesting Chairman or I am requesting Mr. Speaker for us to amend the law. Inamend na po nga yan, sabi ni Richard. Kaya nga tinanong kanya kung inaral mo ba talaga yung batas? Kasi kung inaral mo yung batas, alam mo na inamend na namin yan. Alam mo na nakabinbin na yan doon sa Senado. Bakit inuulit mo pa na ina-apply for amendment yung na-amend na? So sinungaling ka, Tulpo, kaya bang-yabang mo pa naman. Na kung makapagsalita ka na, it's as if you're not listening. It's as if si Richard Gomez is not listening to your speech. Nahulog ka sa bitag dito na wala ka talagang alam, puro ka lang papogi. Ang problema po natin sa Kongreso, kaya po tayo napupulaan ng mga kababayan. So, puta, ginamit na yung yung napupulaan ng mga kababayan card, parang poverty porn card na yan. Kaya po tayo napupulaan dahil sa bagal ng Kongreso. Oh,
Putang ina niyan, nandiyan ka na eh. Bakit hindi mo pabilisan? Ang punto rito, hindi nga yan. Sinungaling ka, yun ang punto. Ang punto dito, Tulpo, nagyabang ka, nag-isip ka, akala mo ikaw yung talagang nauna. Yun pala, ginagawa na nila at ginawa na nila. Paano tayong bibilis kung inuulit-ulit nyo lang? Ikaw na nagsabi eh. Mabagal kayo kaya kayo napupulaan. Ikabibilis nyo ba yan na yung na-amend na inuulit mo pa? Nagsayang ka ng gaano katagal yung speech mo dyan, sinayang mo yung oras mo, sinayang mo yung oras ng plenaryo, sinayang mo yung oras ng taong bayan, para lang magbigay ng panukala na naipanukala na pala. Ibig sabihin, Tulpo, di mo ginagawa trabaho mo. Ibig sabihin, hindi mo alam yung trabaho mo. Huling-huli ka na sa aktong nagsisinungaling ka na hindi ka nag-aral ng leksyon mo, puta binabaliktad mo pa. Ganyang klase ng politiko mga yan, mga sinungaling. Paano mo sasabihin hindi sinungaling to? Dati, pabor na pabor sa mga Duterte. In love kay Inday Sara. Putang ina ngayon, kalaban na nila. So walang delikadesa, sinungaling. Tama? O, pakinggan pa natin kung paano siya mabibitag dito. Napakarami natin mga batas na kailangang ayusin, subalit hindi po naaayos, kaya kailangan po natin bilis-bilisan. Kung ito po ay na-take up, sana po ay bilisan pa para kagad. Matay tayo dyan kung ito po ay na-take up. So hindi ka nga talaga nag-aral ng leksyon mo. So ang sinasabi mo ngayon, pinatunayan lang ni Goma, ni Richard Gomez dito, na hindi ka well-versed, hindi mo alam trabaho mo, at hindi mo alam kung ano yung piniprivilege speech mo. So ano ngayon? Parang utang na loob pa sa'yo na finalo up mo, hindi ka naman nagpa-follow up, nagpapanukala ka eh. Tulpo ang punto rito, nagpapanukala ka ng batas na naipanukala na. Tinanong ka 2 beses, naiintindihan mo ba yung batas na ipinapanukala mo at binasa mo ba ng husto yung batas na gusto mong i-amend? Sabi mo, oo. Tapos ngayon, nagpa-follow up ka na lang? Ba't ka magpa-follow up sa Kongreso? Kung gusto mong i-follow up yan, since amended na yan sa House, nandoon na yan sa Senate, kausapin mo yung kapatid mo na sponsoran tong panukala na to. Huli ka na sa akto na nagsisinungaling eh, paninindigan mo pa. Putang ina, ito ang masama. Pagka naglagay tayo ng mga pathological liar dito sa gobyerno na to, puta, walang mangyayari sa bayan natin. Puros kasinungalingan ang gagawin ng mga hinayupak na yan. Huling-huli na sa akto, nagsisinungaling. Pucha, pinanindigan pa yung kasinungalingan niya. Bigla niyang ni-reverse. Hindi naman siya nagpapanukala. Nagpa-follow up lang siya. Patay tayo dyan. Huli ka ni Goma. Tangina, kala mo? Makakalusot kayo kay Goma rito? Huling-huli kayo. Ito ay ma-review at magawan po natin ng paraan dahil ito po ay kahilingan ng mga kasamahan po ng ating 4th Estate, Mr. Speaker. Kahilingan ng kasamahan, 4th Estate. Kahilingan ng mga media. Naghiling sana sa iyo yung media. Sinabihan mo sana na may batas na eh. Wait na lang natin, nasa Senado na. Di ba, Tulpo? Hindi eh. Puta ina. Ginamit mo pa yung media para makapag-speech ka ng pagkahaba-haba. Puta, wala naman palang kwenta yung speech mo. Nahuli ka na kung sino-sino pa dinamay mo. Yun ang masaklap dito. So walang bayag ito. O walang pananagutan to sa sarili niya. Mano ba naman? Ay, talaga ba? Sorry, hindi ko naaral. Pasensya na. Simple. Nagkamali ka eh, humingi ka ng dispensa. Hindi, yabang-yabang mo pa. Mali ka nang, yabang-yabang mo pa. Tangina, yan ang brand ng politika nyo. Magyabang lang. Pag nasusukol kayo, gagawin nyo. Didemanda nyo yung mga nakakasukol sa inyo. Aangasan nyo. Mumurahin nyo sa mga, sa mga show ninyo. Mga po, napakaganda pong suggestion po niyan. Since kayo po ay malakas po sa Senado, baka pwede pong sila pong sabihan ninyo dahil wala po tayong counterpart sa Senado. Tapos, alam mo, ito si Richard Gomez nung artista to. Isa to sa mga pinakakupal na artista. Marami na nakapagkwento sa akin na kupal daw talaga to. Kaya nga nagsuntukan to tsaka si Robin eh. Masama daw talaga ugali nito nung artista to, pakayabang nito. At least nagamit mo, Goma, yung kayabangan mo.
at na-expose mo si Tulfo na sinungaling. Isa po tayo sa amendments natin. At yung pong privilege speech nyo kanina, pagtanggal po ng media, personalities, pag dumarating ang inventory time, pag merong bypass, wala na po. Yan na yung mukha ni Tulfo dito. Puta, sabi niya, tangina mo, Richard. Humanda ka sa akin. Puta, ina mo ka. Yari ka sa akin. Parang ganun ang ano dito. Yabang-yabang mo. Tulfo, ginawa kayong aso ni Trillanes nung pinatawag niya kayo sa Kongreso. Sa Senado, tandaan yun. Tandaan yun. Ay yabang-yabang nito ni Tulfo, di ba? Sabi ni Tulfo, malay mo, someday, maging senador din ako, magkapalit tayo ng sitwasyon, tayo na naging congressman ka na. Pwede mo nang gisahin si Tulfo sa Quadcom. Di ba? So, nag-sit-in ka sa Quadcom bilang majority floor leader, meron kang kapangyarihan na gisahin si Trillanes doon. Pero putang ina, wala kayong betlog. Hindi nyo sinukol si Trillanes sa kanyang pagsisinungaling. Naging biktima din kayo ng pagsisinungaling ni Trillanes, Di ba? Buong angkan nyo, yung atin ninyo nakawatan daw, sabi ni Trillanes, na si Rapi Tulfo tsaka ikaw, dinamay pa ni Trillanes. Nung ginigisa si Trillanes ng Kongreso doon sa mga kupal na akusasyon niya patungkol sa mga AMLAC report na natanggap niya na dinecline naman ng AMLAC yung claim niya. Pinabulaan na ng AMLAC. Nasaan ka nun? Para sana magisa mo si Trillanes. Puta, hindi mo na ginisa si Trillanes dyan sa Congress. Alam mo kung bakit? Magkakakampi na kayo. Utang ina nyo. Magkakakampi na kayong lahat. Kaya kayo ganyan. Buti na lang, na-expose ka ni Goma dito. Mananalo pa din yan. Mananalo pa din yan. Pero tandaan ninyo, putang ina, magkikinupal na yan pagdating sa Senado ng hinayupak na yan. Provision. Pagdating ho natin doon, Mr. Speaker, we will do that. But for now, we really have to look into this, maybe push on and convince our counterparts in the Senate. Yun na nga Pinagtatawanan ka na ni Richard. Ang sinasabi dito ni Richard, aminin mo, hindi mo ginawa leksyon mo. Aminin mo na nagpapapogi ka lang dito. Sasabihin mo na ifa-follow up mo sa Senado. Bakit nandiyan ka nagpe-privilege speech sa Congress? Sinayang mo oras namin. Yun ang sinasabi ni Richard dito Sinayang mo oras namin ang haba nung islang mong mga pa-islang-islang mo na speech. Kung sana pumunta ka na sa Senado, kinausap mo yung mga kaibigan mo ron, meron sanang katuturan yung privilege speech mo. Hindi yung nagpi-privilege speech ka dito na nagawa na namin yung pini-privilege speech mo. Kapal ng mukha mo, sabi ni Richard. To pass this law immediately. Matatagalan pa po tayo kasi dadaan pa po tayo ng eleksyon. Pag hinintay po natin na umabot kayo ng Senado, ay isang taon na naman po yun. Congratulations po at inamin nyo na talagang panalo na kayo sa Senado. I'm very happy that a colleague of ours will be in the Senate soon. Pero ibabalik ko lang po, Mr. Senator, na ito pong hinihiling ninyo na tanggalin natin or i-amend natin sa Provision 21 of RA 9165, matagal na po naming tinabaho ito sa aming komite at tinanggal po talaga po namin to. Paring RJ, magandang hapon sa iyo. Miss ka na namin, tagal na namin din nagkita. I miss you very much. Katulad ng sinasabi rito. Anda yung patutsyada, Erwin Tulfo. Ang punto dito, nagpi-privilege speech ka nang nagawa na namin yung trabaho. Aminin mo na lang na hindi ka nag-aral ng leksyon mo. Kaya nga kita tinanong kung inaral mo ba to? Umuo ka. Huling-huli ka sa akto na nagsisinungaling ka. Anong dapat gawin, Erwin Tulfo? Mag-sorry. Sorry. Hindi ko po nakita yan. Kung ganun man, nagkamali ako, ipa-follow up ko na nga lang sa Senado. Kasi talagang malapit na malapit sa puso ko yan So, mabuti na lang nagawa nyo na. Thank you very much. Congratulations sa atin. In that sense,
magpa-follow up na ako. Magpa-follow up na ako sa Senado. Sorry po. Pasensya na. Oo, pasensya na, Sir Richard. Nagsinungaling ako. Sinabi kong inaral ko, hindi pala. Ay, nasinungaling ka kasi. Masyado ka sinungaling eh. Ang dami pa sinasabi. Kaya nga sabi dito ni Richard, ibalik na lang natin doon sa totoong issue. Nagawa na po namin yan, sir. Ang dami pandaldal dyan. Sinayin mo pa yung English mo. Sinayin pa yung tinta nung ballpen na pinasulat mo dyan sa speech mo. Nagawa na po namin yan. Huli ka na sa akto, sir. Hindi mo ginagawa trabaho mo. Puro lang kayo ayuda ni Tambaloslos. Puro lang kayo punta sa palengke. Panay lang ang hawak nyo sa mga itlog. Yun lang ang ginawa nyo, kaya puros itlog na rin yung mga kokote nyo. Oy, Mosmoshi! Mosmoshi, ano ni? MJ Mondihardes ka. Mabuhay ka, sir. Ang tanging hiling namin, katulad din ng hinihiling ninyo, sana nga po mapabilis natin ito sa Senado. Dahil sa Senado po, hindi ko alam, pero baka pwedeng kayo na po magsalita. Baka pwedeng kayo na mag-privilege speech. Pakisabi na bilis-bilisan po para itong hinihiling natin na ma-amend. Yun. Sinasabi ni Richard dito, mali. Tulpo, napatitig si Tulpo sa lamesa eh. Mali yung avenue mo ng pagpopopogi. Doon ka sa Senado. Nandoon na yung amendments natin, nakabinbin doon. O doon ka mag-ingay, hindi nandito ka sa Congress, dakdak ka ng dakdak dyan eh. Mali naman yung avenue ng nagawa na namin yan. Masyado kang nang-aangkin, hindi naman sa'yo. 21 ay matapos na. Alam niyo ho, I'll just have to correct my colleague. Puta, siya pa i-correct mo ha. Matigas din ang mukha mo, no? Siya pa i-correct mo. Puta, ikaw na yung mali, ikaw pa yung mangko-correct. Puta, ibang klase talaga, ha? Ako po ako, Senador, Your Honor. Ako po ay isang mambabatas, ako po ay isang representative, hindi pa po ako senador. Tumatakbo po ako senador, nais ko lamang po linawin na ako po ay isang congressman. Correct. Ako po ay member ng Correct. Ang sinasabi nga niya, aminin mo na hindi ka nag-aral ng leksyon mo at sinasabi nga ni Goma na instead of sinasayang mo yung panahon ng Kongreso dyan sa privilege speech mo na yan, doon ka magsalita sa Senado. Or sana yung privilege speech mo naka-address sa Senate. Hindi. Naka-address sa Speaker. Ibig sabihin, hindi mo alam yung trabaho mo. Kung talagang malapit sa puso mo yan, nakabinbin na yan sa Senado, sa privilege speech mo, kinall out mo yung Senado. I-call out mo yung Senado, ganun yun. Mali yung yung ina-addressan mo. Kumbaga nagpaggumawa ka ng sulat, naka-address sa maling tao. So, ibig sabihin, yung mensahe mo, hindi makakarating sa kinaukulan. Bakit? Mali yung address. I-address mo sa sa Senado, hindi sa Kongreso. Palpak ka na nga eh. Ka pa, nagdadahilan ka pa. CIS party list at hindi po ako senador. Baka ang inyo po ibig sabihin, yung aking po nakatatandang kahuya po, siya po yung senador. Pangalawa, kaya ako nga po pinapabilis-bilisan para marinig po tayo sa Senado. Hindi mo nga pinapabilis-bilisan. Tayo na sinungaling ka kasi. Hindi mo pinapabilis-bilisan, nagre-request ka na amyendahan yung batas. Na amyendahan na nga. Putang ina, sinungaling ka, hindi ka talaga marunong tumanggap ng pagkakamali mo. Ang yayabang nyo, hindi naman kayo magagaling. Simple lang sinasabi ni Goma, hindi mo maintindihan. Nagre-request ka sa speaker na amendahan yung batas na amendahan na po namin. Just apologize for not doing your research. Plain and simple. Ang dahil mo pang sinasabi, palpak ka na nga eh. Umaarte ka pa. Nabilis-bilisan po nila. Dahil ito po ay hindi... O yun, sana ganyan yung speech mo, bilisan nila. Ngayon, sinasabi mo na, nung sinabi ni Richard sa'yo, na nasa Senado na, yung bola. Biglang ngayon, Senado na yung bilis-bilisan nila. Eh bakit kanina sinasabi mo, Mr. Speaker, amend 9165. Amended na eh. Nasa Senado na. Hindi mo alam. Marami ka pang hindi alam, sigurado. Aminin mo na lang kasi na hindi mo alam. Plain and simple.